Unya ka na full storage naman. Akong cellphone, nagsiguro, yaw niya, di na ma-save. So, habang kinukulot ka tong buhok ko, ayan, so, ulitin ko ulit yung video ko na ginawa na sana, ayan, pero hindi ko na save kasi full storage na pala yung aking cellphone. Inapak, so dito tayo baka sakali dito ma-save. So, yun na nga, kahit huli na tayo sa viral ngayon, yung viral ngayon na kailan mo nalaman na mahirap kayo. So, hindi din tayo papahuli kahit huli na tayo. So, hahabol tayo sa trending habang nagkukulot tayo ng buhok. Kasi may lakad tayo. So, yun na nga. Kailan ko ba na-realize na mahirap kami? Kita pa yung aking mahirap kami. Ayun. So, lumaki kasi talaga ako sa bundok, literal ng bundok. Nasa gitna kami ng bundok. Alam mo yung walang kuryente, walang telebisyon o radyo. Drama-drama na na. Gehap. Abuti sa kunaw. Ayun, so lumaki ako sa ganun na buhay. And then lola ko lang yung nagpalaki sa akin na kagisnan ko talaga na lola lang yung meron ako. So, hindi ko na-realize noon na kailangan ng papa o yung pamilya. Akala ko talaga okay lang, lola lang. Yun kasi yung tinuring ko na nanay. So, akala ko siya talaga yung biological mother ko. So, nalaman ko lang din yun, na ako, grade 1 na ako. Kasi tinutukso na ako na, ay, spoiled mo. Maldita mo. Tapos, hindi mo naman nanay, lola mo lang, ang ganon. So, doon ko nalaman. So, lumaki ako na nasa gitna kami ng bundok, walang television, walang kuryente, walang radyo. So, parang walang maka-impluwensya sa akin na ano ba yung mayaman? At ano ba yung mahirap? So, paano mo makonsider yung tao na mahirap o mayaman? So, walang ganon, walang comparison kasi lahat ng mga kapitbahay namin doon is parang pareho lang kami ng status sa buhay. Pero, parang makonsider ko talaga na mayaman ako sa pagmamahal ng aking lola. Kasi, nakakain or nabibigay niya yung mga pangangailangan namin or kahit yung mga wants, yung makakakain din kami ng mga masasarap na pagkain. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano yung mukha ng syudad na sinasabi nila. Yung mukha ng mga building, malalaking building. So, na-realize ko noon na mahirap pala yung buhay namin, yung nakagisnan kong buhay, simula nung namatay yung lola ko. Yung pagkamatay ng lola ko, doon nagbagong lahat ng takbo ng buhay ko. Kung dati, parang pinalaki niya ako na prinsesa ako, o prinsesa sa bundok. Kasi mahal niya ako talaga, as in, parang ako yung pinaka-paborito niya, mataas yung pangarap niya para sa akin, ngayon, suportado niya ako sa pag-aaral ko, yung mga gusto ko, binibigay niya. So, parang lumaki akong spoiled sa pagmamahal ng lola ko. Pero, nung nawala siya, doon ko nalaman na sobrang hirap pala namin, na kailangan ko palang magsikap ng mag-aral, na kailangan kong magtrabaho, yun, doon ko na natutunan paano makisama, ayun, paano maghugas ng plato, paano magwalis, kasi kinuha na kami ng auntie ko, kasi nga lumaki kami na walang mama, lola ko lang yung nagpalaki sa amin, tapos namatay yung lola ko, so nag-iiba yung ikot ng buhay namin. So doon ko na-realize na sobrang hirap pala namin. Mahirap pala yung lola ko, na sobrang swerte ko pala kasi kahit ganung buhay na siya lang yung nagpapalaki sa amin, pero naibibigay or binibigay niya yung mga pangangailangan namin. Tatlo kaming magkakapatid, ako lang yung isang babae, tapos yung mga kapatid ko na mas matatanda sa akin is 2 lalaki. So, parang sila yung naging kaagapay ng lola ko para sa hanap buhay. At farm nga, oo. Lumaki kami sa bundok, syempre yung hanap buhay is farm. Pero, ako talaga is, lagi lang ako nasa bahay. Kasi nga, parang mataas yung pangarap ng lola ko
para sa akin. So, ako lang yung nag-iisang babae. Gusto niya, paglaki ko, ganito ako, ganyan ako, sasali ako sa mga ano, at lahat ng activities sa school namin is kasali talaga ako, lalo na yung mga paganda-paganda. Lagi akong kasali. Magagalit talaga yung lola ko kapag mag-iinarte ako. Pero gustong-gusto niya naman sa akin kasi hindi ako tumatanggi. Ayan. Pinagbibigyan ko siya sa lahat ng gusto niya na salihan ko ng ganito. Tapos parang bilib na bilib siya sa akin kasi sa tatlo kami magkakapatid. Parang ako yung laging may award sa school. Sa akin lang siya nakakaakyat ng stage. So, every year is parang binibilhan niya talaga ako ng bagong damit. So, hindi ko talaga makonsider na buhay namin doon is mahirap. Kasi nakukuha ko din yung mga gusto ko. Pero nung namatay yung lola ko, doon ko nalaman na sobrang pala naming hirap. Sobrang hirap pala ng buhay na meron kami. Ayun, na kailangan kong magsikap, na kailangan kong mangarap. Natutuo pala yung sinasabi ng lola ko na kailangan mong mangarap para sa sarili mo. Makita mo yung tunay na buhay. Ayun, na hindi ito yung buhay na habang buhay na ganito ka. Oh. So, nung pagkamatay niya, kailangan ko na magsikap. Doon na naranasan ko na mag-aral ako. Sira-sira yung slipper ko kasi wala na akong lola na mahihingian. Gano'n na wala ng lola na magbibigay sa pangangailangan namin. Kasi yung tiyahin ko, although may kaya sila, pero nahihiya ako. Kasi hindi ko naman siya mama. Naiisip ko talaga, hindi ko naman siya mama. Ayan. Kaya, yung sa school lang talaga, yung sinasagot. Pero okay naman yung ano namin. Pero iba talaga. So, doon ko na-realize na sobrang hirap ng buhay na meron ako. Yung parang naahawa ko sa sarili ko. Bakit ganito yung buhay namin? Ang hirap kumita ng pera. Ang init-init dito. Kaya doon ako nagsimulang mangarap na ayaw ko ng ganitong buhay. Na habang buhay ako ganito. Ayan, medyo lumaki kami sa sobrang conservative na family. Ayan, pero matigas yung ulo ko dahil sa pangarap ko. Ayan, natuto akong hindi sumunod sa kanila. Kasi may pangarap ako, ayaw ko mabuhay dito na lang ako sa bundok. Ayaw ko mag-asawa na dito, taga dito lang din. Ganon talaga yung mindset ko before. Pero, mas ako na tao determinado. Saka yung kapag yung gusto ko talaga is ginagawa ko talaga. Ayun, pinagsisikapan ko talaga. Ayan, pagka graduate ko ng high school is umalis na ako doon sa amin. Hindi ako nagpaalam kasi ayaw nila akong umalis kasi sila na magpapaaral sa akin sa college. Pero hindi ko sinunod kasi gusto ko talaga yung parang ma-explore yung buhay ko, kung ano ba talaga yung, ayaw ko mabuhay nga sa bundok talaga na habang buhay doon ba ako, ganon. Gusto ko din makita yung tunay ng buhay. So, lumayas ako, ayun, sobrang iyak nun ng family ko. Alam mo, mali yun. Pero, ang good side nun is, pinagpatuloy ko yung pangarap ko. Hindi ako lumayas dahil sa lalaki or nagtrabaho ako. Ayan, pumasok ako sa company. Nag-apply ako, lakas loob ko mag-apply sa isang kumpanya kahit wala akong kaalam-alam, and then nag-aaral ako habang nagtatrabaho. Ayan, pinagsikapan kong ipalago or ipa-improve yung buhay at sa abutin yung gusto kong buhay na meron ako. Ayan, sumali ako sa mga ano-ano. Ayan, so na-enjoy ko naman yan, and good things na ngayon kung meron ako ngayon is parang reward na din yun sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay. Kasi sobra talaga, as in, sobrang hirap talaga nung namatay na yung lola ko kasi nga walang nang nag-provide sa amin. Kailangan na namin i-provide yung sarili namin. Tapos yung mga kapatid ko is lalaki. Medyo nagkaiba din yung relasyon namin noon dati. Close na close kami. Ayun, parang naging pasaway din sila. Ayun, so ako yung nag-iisang babae. Ako yung pinakabata. So parang ako ang naiwan sa auntie ko. Tapos hindi kami may mga anak din siya. Syempre, marami din, 5 din yung mga anak niya. So, iba talaga yung takbo ng buhay. Pag nakikitira ka lang, kailangan mo talaga magsikat para